Napanood nyo na ba to? Pero bago ang lahat, shoutout muna kina Hotcat08 ng Iligan City at Calibo Aklan, Bato Santiago, Leo Justin Garcia, James Benil Garachico, Evelyn Lopez, Jojo Lumor at Carl Andre. Maraming salamat mga buddy. Nagsimula ang pelikula sa isang kusina noong 1974 at makikita na may isang babaeng nagpapakulo ng isang maskara na gawa sa wax habang may isang batang lalaki naman ang kumakain ng cereal at ilang saglit lang ay dumating naman ang isa pa nitong anak na napaka-agresibo at mistulang halimaw ang pag-uugali hanggang sa makalmot nito ang kamay ng kanyang ina kaya't nagalit ito at nasampal ang batang kumag. Lumipat ang eksena sa kasalukuyang taon kung saan sina Carly at Paige ay nasa isang restaurant at pinag-uusapan ang internship ni Carly sa fashion magazine. Ngunit hindi pa sigurado si Carly kung gusto ba talaga niyang pumunta sa naturang event dahil kailangan niyang magtrabaho upang makabayad sa kanyang tinitirhan. Mayat maya naman ay dumating ang boyfriend ni Carly na si Wade kaya naman nagpaalam na rin si Paige na umalis dahil pupuntahan pa niya ang kanyang boyfriend na si Blake. Ngunit nang solo na ni Wade si Carly ay napatanong ito kung bakit kailangan pang sumama ng kanyang kambal na si Nick sa football game. Ngunit sinabi nito na binayaran ni Blake ang tiket ng kanyang kapatid kaya't wala na siyang magagawa. At habang pinag-uusapan nila ang kapatid ni Carly ay dumating na nga ang kambal nito na si Nick na maangas sa kanilang lugar kasama ang barkada nito na si Dalton. Lumipat ang eksena kay Blake na nakikinig ng music at mistulang hindi pinapansin ang girlfriend nito kaya't nagsimula ng magtampo si Paige at sinubukan na lang na umalis ngunit pinigilan naman siya ni Blake hanggang sa nauwi na nga ang dalawa sa masarap ng bembangan. Subalit nang madatnan nila Nick at Dalton ang dalawa ay hindi ito nakaligtas kay Dalton kaya't agaran sila nitong kinuhanan ng video. Ngunit nang mapansin ito ni Paige ay pinagsabihan niya ito na itigil na ang ginagawa nito dahil sa takot na maging susunod na gold medalist. Kinagabihan ay nagtungo na sila sa gaganapin na football game habang si Blake naman ay tila sarap na sarap dahil sa pagsubo ni Paige ng tender juicy hotdog nito. Ngunit ilang saglit ay hindi nila namalayan na papunta sila sa isang lugar kung saan may nakalagay na patungo sila sa sinasabing House of Wax at dahil sa haba ng kanilang biyahe ay nakaramdam sila ng pagkapagod at napagpasyahan muna ng grupo na magtayo ng tent upang magpalipas ng umaga kung saan bago sila matulog ay nagkainuman muna ang mga geng-geng hanggang sa makaamoy sila ng amoy tae ni Boy tapang galing sa gubat hanggang sa may isang misteryosong sasakyan ang dumating na tila pinagmamasda ng grupo at dahil ilang minuto nang nakatutok ang headlight nito sa kanilang mga mata ay pinagsabihan nila ang driver na patayin ang ilaw ng sasakyan dahil ito ay nakakasilaw. Ngunit tila parang walang naririnig ang driver kaya naman tumayo na ang lahat at hiniling sa driver na umalis na lang. Subalit ilang saglit lang ay binato ito ni Nick ng isang bote ng lambanog na agarang tumamasa ng bahagi ng headlight ng sasakyan na nagpaalis sa driver at habang natutulog ang lahat ay may isang di malamang nilalang ang nagmamasid sa kanila sa labas ng kanilang tent hanggang sa nakapansin si Carly ng mga yapak ng tao kaya't agaran nitong sinabi kay Wade na may tao sa labas ngunit hindi naman siya pinansin nito at bumalik sa pagkatulog kaya naman lumabas si Carly at hinanap kung saan nanggaling ang mga yapak. Ngunit pagtalikod nito ay boyfriend niya lang pala na si Wade. Kinabukasan ng magising na si Blake ay sinabihan niya ang lahat na gumising na dahil pupunta na sila sa football game. Ngunit nagtaka si Dalton dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang kamera at nalaman rin ni Wade na nasira ang pambelt ng kanyang sasakyan. At habang umiihi sina Carly at Paige sa kakahuyan ay muli na naman silang nakaamoy ng tae ni Boy Tapang. Kaya naman sinundan ng dalawa ang mabahong amoy dahil sa kagustuhang malaman kung ano ito hanggang sa nahulog si Carly sa tambakan ng mga patay na hayop. Kaya naman nang marinig ito nila Wade ay agad nila itong pinuntahan at mabilis na tinulungan si Carly na makaalis sa mabahong lugar kung saan ibinigay ni Nick ang suot niyang sando sa kapatid dahil sa natamo nito.
Hanggang sa dumating ang isang driver na nagngangalang Boy Tapang na nagdadala ng mga patay na hayop na nagsasanhi ng mabahong amoy sa lugar, hanggang sa natakot ang mga ito nang makita nila ang isang kamay ng tao na nakabaon sa ilalim ng putik. Dahilan upang napatanong ang mga ito kay Boy Tapang kung kaninong kamay ng tao ang nakabaon sa tambakan ng hayop, at dahil sa kuryosidad ay dagaran niya itong binunot, subalit mapag-aalaman na isa lang pala itong kamay ng manika. Dahil roon ay nagtanong si Wade kay Boy Tapang kung may alam ba siyang malapit na gasolinahan sa lugar at kung saan siya makakabili ng pambelt. Kaya naman sinabi nito na may isang lalaki na nagngangalang Burat ang nagmamay-ari ng gasolinahan sa kasunod na bayan. Ngunit sinabihan naman siya ni Blake na iwanan muna ni Wade ang kanyang sasakyan upang hindi sila mahuli sa laro. Ngunit tumutol naman dito si Wade at sinabi na hindi niya iiwan ang kanyang sasakyan sa gitna ng gubat. Subalit inalok naman ni Boy Tapang si Wade na makisabay na lang ito sa kanya papunta sa gasolinahan. Naagaran namang sinang-ayunan ni Wade, at dahil sa hindi pagkakatiwala ang mukha ni Boy Tapang ay sumama rin si Carly upang samahan ito, at habang nakasakay ang mga ito sa mabahong sasakyan nito ay nakaramdam ang dalawa ng takot dahil sa mga mantsa ng dugo sa loob ng kanyang sasakyan. Hanggang sa pinababa na sila nito at sinabihan na malapit na sila sa bayan kung saan may gasolinahan. Ngunit pagdating nila sa bayan ay nagtataka ang mga ito dahil sa Malaghost Town na lugar. At habang naglalakad at nag-uusap, ang dalawa ay nakita nila ang isang simbahan. Kaya't agaran ang mga ito na pumasok sa loob, hanggang sa nakita nila si Burat na nakikilibing. Kaya naman mabilis rin silang lumabas sa simbahan. Subalit ilang saglit lang ay lumabas rin ito at tinanong kung ano ang kailangan ng dalawa. Kaya't dito sinabi ni Wade kung saan sila makakabili ng pambelt para sa kanyang sasakyan, dahilan upang sabihin ng Burat na mayroon siyang binibentang pambelt sa kanyang gasolinahan. At dahil sa kuryosidad ng dalawa ay pumunta sila sa isang gusali na tinatawag na House of Wax at pumasok, kung saan mas lalo silang namangha nang makita nila ang mga imahe ng tao na gawa sa wax. Ngunit tila napansin ni Carly ang isang nilalang na nakatingin sa kanya sa labas, kaya't agaran niyang sinabihan si Wade na may tao sa labas ng gusali. At upang makasiguro kung may tao ba talaga sa labas ay lumabas si Wade, ngunit wala naman itong nakita, hanggang sa nakaramdam na ng takot si Carly. Kaya't agaran na nitong inaya si Wade na umalis na sa naturang gusali. At nang papalapit na ang gabi ay tila patuloy pa rin ang dalawa sa paghahanap ng pambelt sa gasolinahan ni Burat. Ngunit tila may balat ata sa puwet si Wade, dahil ang lahat ng sukat ng pambelt ay nandoon maliban lang sa sukat ng sasakyan nito. Hanggang sa dumating ang Burat at sinabi na marahil ay nasa bahay niya lang ang kasing sukat ng pambelt nito, at wika pa nito na kung gusto nilang makabili ay pwede silang sumama sa kanyang bahay. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa bahay ng Burat ay napatanong si Carly patungkol sa House of Wax at kung sino si Trudy na nakapangalan sa gusali. Kaya't agaran naman itong sinagot ng Burat na ang lahat ng mga artista na bumibisita sa kanilang lugar ay nagtatrabaho sa House of Wax, at isa na doon si Trudy dahil hindi sapat ang kinikita niya upang mabawi ang lisensya ng kanyang asawa na doktor. Kung sila ay may 2 anak na lalaki, ngunit ipinadala ang mga ito sa foster home matapos magpakamatay ni Trudy dahil sa depression. At nang makarating na sila sa bahay ng Burat ay agaran nang pumasok si Wade sa loob, at sinabihan na lang nito si Carly na maghintay na lang ito sa labas dahil bibilhin niya lang ang pambelt, dahilan upang naiwan ito sa loob ng sasakyan. At nang makapasok na sina Wade at Burat ay tila nakaramdam ito ng kakaiba, at habang pinagmamasdan ang loob ng bahay ay nakakita ito ng mga kakaibang bagay at ilan pang surgical tool. At kalaunan ay biglang nagsara ang pinto at nawalan ng ilaw sa silid, dahilan upang mahirapan si Wade na lumabas sa silid. Subalit bago pa man ito tuluyang makalabas ay may biglang humiwa sa kanyang paa gamit ang gunting, dahilan upang mamilipit ito sa sakit, at agaran siyang sinaksak nito sa tiyan at agarang dinala sa silid ng misteryosong lalaki kung saan ginagawa ang mga wax. Makalipas ang ilang oras ay dito na nagsimulang mag-alala si Carly sa kanyang boyfriend dahil hindi na ito nakalabas sa bahay ng Burat. At nang ito ay lumabas ng sasakyan upang sundan si Wade sa loob ay tila napansin nito ang sasakyan na kanyang pinagtatambayan na basag ang headlight na kahintulad sa binatong sasakyan ni Nick kagabi. Ngunit saglit lang ay lumabas na sa bahay ang Burat na may dalang mga gamit, at nang magtanong si Carly kung nasaan si Wade
ay hindi ito makasagot ng maayos. Kaya naman dito na nag-umpisang magduda si Carly at agarang pumasok sa sasakyan ng burat. At habang pinapakiusapan nito si Carly na lumabas sa kanyang sasakyan, ay bigla na lang itong nagmistulang hayop at inatake niya si Carly na labis namang ikinatakot ng masarap na dalaga. Habang hinaharas siya ng ungas, ay nagawa ni Carly na makalaban at makatakas papalayo. Sa kabilang dako ay makikita naman sina Nick at Dalton na papunta sa bayan upang sundan sina Carly at Wade. At habang naglalakad ang mga ito, ay wala silang kaalam-alam na pinapahirapan na ng misteryusong lalaki si Wade habang binubuhusan ng mainit na wax ang kanyang katawan ng buhay. At habang tumatakbo si Carly, ay sumisigaw ito upang humingi ng tulong sa mga kabahayan. Ngunit tila walang tumutugon sa kanya hanggang sa napagpasyahan nitong pumunta sa simbahan upang humingi ng tulong. Subalit sa kasamaang palad ay napag-alamanan nito na ang lahat ng tao pala na narito ay gawa lang sa wax. Kaya nang mapansin niya na papalapit na ang burat, ay agaran itong nagtago sa ilalim ng mga upuan. At habang hinanap siya ng burat sa bawat sulok ng simbahan, ay makikita na labis nang natatakot si Carly sa susunod na mangyayari. At dahil hindi siya nakita ng ungas, ay napabuntong hininga na lang ito. Subalit nang papaalis na sana ito, ay natukoy nito kung saan nagtatago si Carly. Kaya dito nangyari ang isa na namang habulan. Ngunit kalaunan ay nahuli rin siya nito. At habang nagsusumigaw ito, ay tila may isang matandang babae ang sumilip sa bintana. Ngunit hindi naman siya nito pinansin. At nang sa wakas nang makarating na sa naturang bayan sina Dalton at Nick, ay agad na nila itong hinanap. Habang dinala naman ng burat si Carly sa underground at itinali nito ang kamay at paa ng dalaga. At habang pilit na hinaharas nito si Carly, ay narinig nito ang boses ni Dalton. Dahilan upang dali-dali niyang pinatahimik si Carly. At upang hindi ito makasigaw, ay nilagyan niya ang bibig nito gamit ang mighty bond. At habang hinahanap nila ang dalawa, ay napagpasyahan nila Dalton at Nick na maghiwa-hiwalay muna upang mapadali ang kanilang paghahanap kina Wade at Carly. At nang nakalabas na ang burat, ay nakita siya ni Nick at tinanong kung may nakita siyang dalawang magkasintahan. Ngunit nagsinungaling ang ungas at sinabing wala siyang nakita na magkasintahan sa kanilang lugar. Subalit hindi agad umalis si Nick at patuloy na hinanap ang kapatid. At dahil sa kagustuhang makawala sa pagkakatali, ay nagawa ni Carly na masira ang isang upuan na gawa sa bakal. Habang naririnig nito na nakikipag-usap si Nick sa ungas. At upang malaman ni Nick na nasa underground si Carly, ay sinubukan nitong ilabas ang kanyang daliri sa drainage. Ngunit sa kasamaang palad ay nakita ito ng burat at gamit ang cutter ay pinutol nito ang daliri ni Carly. Dahilan upang mapaiyak ito sa sakit. Ngunit hindi ito makasigaw dahil sa ginawa sa kanyang bibig ng ungas. At nang papaalis na sana si Nick, ay wala itong kaalam-alam na bumunot na pala ng patalim ang burat upang tapusin na ito. Habang si Carly naman ay pinipilit na gawin ang lahat upang malaman ng kanyang kapatid kung nasaan ito. Hanggang sa pinilit nitong ibinuka ang kanyang bibig upang makasigaw. Kaya't nang marinig ito ni Nick, ay sabay itong inatake ng burat. Ngunit sadyang marunong din makipaglaban si Nick at nilabanan ang burat. At nang marinig muli nito ang sigaw ng kanyang kapatid, ay agaran niya itong pinuntahan at hinarangan ang ungas upang puntahan sa underground ang kapatid nito upang iligtas. Lumipat ang eksena kay Dalton kung saan makikita na pumasok ito sa House of Wax, kung saan namangharin ito nang makita nito ang mga tao na gawa sa wax. At sa di inaasahan ay nakita niya ang kawangis ni Wade na nakaupo sa piano, kaya't kinausap niya ito at nag-aakalang normal pa ang lahat. Gusto mang umimik ni Wade ay hindi niya magawa dahil sa pagkaparalisa ng kanyang buong katawan. At dahil sa kuryosidad na kung si Wade nga ba ang nasa wax, ay tinusok nito ang pisngi nito. Ngunit sa di inaasahan ay bigla itong natuklap. At dahil sa sobrang sakit ay napaiyak si Wade. Ngunit wala itong magawa dahil hindi siya makaimik hanggang sa dumating ang misteryusong lalaki at agarang inatake si Dalton. At nang ito ay nakailag ay tumama ang patalim nito sa mukha ni Wade, dahilan upang tuluyan itong mamatay. Habang patuloy pa ring hinabol nito si Dalton, ay napunta ito sa isang underground na puno ng mga wax at dito na rin siyang tinudas gamit ang malaking gunting. Kaya naman nang nakalabas na sina Carly at Nick, ay napag-alaman nila na ang mga tao rito ay biktima ng magkapatid na si Burat at Ulok at ginawa lang silang mga wax upang gawing palamuti ng mga ungas. At nang makakita sila ng isang armas na hinawakan ng isa pang taong ginawang wax, ay agad nila itong kinuha upang labanan ang Burat. Ngunit wala
wala pa silang kaalam-alam na dalawang siraulong magkapatid pala ang kanilang makakalaban. Lumipat naman ang eksena kina Paige at Blake na nagtutuhugan. Ngunit naudlot ang mga ito nang may tumawag sa kanilang cellphone. Kaya't agarang sinagot naman ito ni Blake at habang natutulog si Paige ay may tila may nanonood sa kanya mula sa labas. Ngunit wala itong kaalam-alam na ito pala ang kapatid ng burat hanggang sa inatake niya ito dahilan upang mapatakbo si Paige. Subalit paglabas nito ay nakita niya si Blake na nag-aagaw buhay na dahilan upang lalo itong matakot at tumakbo hanggang sa napunta ito sa tambakan ng sasakyan upang makapagtago. At makalipas ang ilang minutong hanapan ay natukoy ng ulok ang kanyang pinagtataguan at gamit ang isang matulis na sibat ay pinatamaan siya nito na agarang tumama sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkatudas. At habang hinahanap nila Nick at Carly ang iba pa nilang kasamahan ay napunta ang mga ito sa isang sinehan at pinagmamasdan ng paligid. Subalit nang napansin nila ang presensya ng burat ay agad ang dalawa na nagtago at habang sinusuri nito ang paligid ay makikita naman si Carly na nagpapanggap na wax, ngunit nang mapansin siya ng burat ay agad siya nitong pinatamaan at agarang tumakbo palabas. At bago pa man siya nito mahuli ay inabangan na pala siya ni Nick at agarang napabagsak ang ungas gamit ang archer at agaran nang pumunta ang magkapatid sa bahay ng mga burat upang iligtas si Wade. At nang makapasok ang mga ito ay nakita nila ang isang dyaryo at dito nila napag-alaman na ang tinutukoy sa kwento ni burat kanina ay silang dalawa ng kanyang kambal at makikita na ang kambal ay ipinanganak na magkadikit ang kanilang mga mukha at ilang saglit lang ay dumating na nga ang sugatang si burat at mayat maya ay dumating rin ang kambal nito na si Ulok sakay ang mga wala ng buhay na katawan nila, Blake at Paige. At nang makarating ang dalawa sa underground ay nakita nila ang mga breaker ng buong bayan at dahil sa walang kaalam-alam ang mga ito ay pinagbubuksan nito ang mga ilaw dahilan upang malaman ng dalawang ungas na magkapatid kung nasaan sila Carly. At habang patuloy na sinuri ng mga ito ang loob ng gusali ay nagawa ni Nick na ma-unlock ang isang silid kung saan nakita nila rito ang kagamitan sa paggawa ng mga wax at nakita rin ni Nick ang damit ng kanyang kaibigan na si Dalton. Hanggang sa tuluyan na nilang nakita ito kung saan nakabalot ang buong katawan nito sa wax at dahil sa pag-aakalang buhay pa ito ay sinubukan ni Nick alisin ang kaibigan sa kanyang kinauupuan. Ngunit sa di sa nasadyang pangyayari ay naputol ang ulo nito na nagpahiwatig sa kanila na wala na ang kanilang kaibigan hanggang sa nakita sila ni Ulok at agaran silang inatake. Ngunit nilabanan naman ito ng dalawa at itinapon ni Nick ang pinakulong mga wax na nakalagay sa malaking mangkok dahilan upang kumalat ang apoy sa silid. At habang papatakas na sila ay nakita naman nila ang wala ng buhay na si Wade na labis namang ikinalungkot ni Carly hanggang sa nakita nila ang burat at dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang mga kaibigan ay galit na sinugod ni Nick ang burat at nauwi sa matinding suntukan. At dahil sa malawakang pagkasunog ng gusali ay unti-unti nang natutunaw ang mga tao na gawa sa wax at naglalaglagan. At habang patuloy na naglalambingan sila Nick at burat ay nagawa ng loko na masaksak si Nick sa kanyang binti dahilan upang manghina ito. At nang magawang napabagsak ni burat si Nick ay hinataw naman siya ng baseball bat ni Carly sa ulo hanggang sa ito ay namatay. Subalit nang makita ito ni Ulok ay labis itong nagalit dahil sa pagkadurog ng mukha ng kanyang kapatid. Kaya naman hinabol nito si Carly at napunta sa isang kwarto at agarang hinarangan ni Carly ang pinto upang hindi ito makapasok. Ngunit ang pinto pala ay gawa rin pala sa wax dahilan upang mabilis lang itong mahiwa ng Ulok habang si Nick naman ay nahihirapan maglakad dahil sa natamo nitong saksak sa binti at samahan pa ng unti-unting pagkatunaw ng mga sahig at makikita na lumalabas ang buto ng tao sa katawan ng mga wax dahil sa sunog. Habang pilit naman na pinapaliwanagan ni Carly si Ulok na ginagamit lang siya ng kanyang kambal sa kasamaan. Ngunit tila hindi nakinig ang loko at patuloy pa ring inatake si Carly hanggang sa dumating si Nick at nilabanan ang ungas hanggang sa matanggal ni Nick ang maskara nito at nakita ang pangit na mukha ni Ulok. At habang pinipigilan ito ni Nick ay sinabihan niya si Carly na bunutin ang nakabaon na kutsilyo nito sa kanyang binti upang matapos na ang ulok na ito. Kaya naman dito na pinagsasaksak ang ulok at sabay itinulak sa natutunaw na wax dahilan upang mahulog ito patungo sa kanyang kambal at muling nagkadikit ang mga mukha nito hanggang sa kanilang kamatayan. Ngunit nahulog rin sina Carly dahil sa pagkatunaw ng lugar.
At upang makalabas ng buhay ay binutasan nila ang pader at pumasok sa isang letra na nakalagay na House of Wax. At sa wakas ay nagawa na nilang makatakas sa lugar habang pinagmamasdan ng magkapatid ang unti-unting paglamon ng apoy sa gusali. Pagkaumagahan ay dumating na ang mga palaging late sa eksena ng mga pulis at rescuer upang imbestigahan ang nasabing bayan at sinabihan sila ng isa sa mga ito na ang bayan ay inabandona na 10 taon na ang nakakalipas at nang sila ay papauwi na ay nakita nila Carly si Boy Tapang na nakangiti sa kanila na tila kasabwat ng mga ungas. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat, take care always.